Muli po isang mapagpalang gabi sa inyo pong lahat. Welcome muli sa atin pong online midweek service. Dito pa rin po sa Hope Center Church. Last week pinag-usapan po natin yung patungkol sa commitment. Ngayon po ay pag-aaralan natin yung patungkol po sa Lordship o yung pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan makita po natin, maunawaan natin yung kanyang pagiging Lord sa buhay po natin, yung kanyang pagiging Panginoon. Kasi marami pong mga Kristiyano, marami pong mananampalataya na tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas lamang, pero hindi ang pagiging Panginoon. Marami pong mga tao ang gustong maligtas pero ayaw doon magpasakop o mag-submit sa Panginoon. Sabi po ng Philippians chapter 2 verse 11, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So bawat daw po mga bawat po mga dila ay sasabihin na si Jesus ang Panginoon para po sa gloria ng Diyos Ama, para sa kapurihan ng Diyos Ama. The Lordship of Jesus Christ is one of the very important teachings po sa Bible. Yan po yung isa sa pinaka mahalaga na katuruan sa Biblia. Yung word po na Lord ay naisulat po ng 7,484 na beses sa Bible. It is written 618 times in the New Testament. 618 times sa New Testament. At yung word po na Savior ay na-mention po ng 55 times only. So ibig sabihin, mas marami pong beses na binanggit yung word na Lord sa New Testament. The Bible gives more weight to the Lordship. So binigyan po mismo ng Biblia ng bigat yung pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesukristo. Yung word po na Lord o Panginoon, ibig sabihin ay Master. Master, the one who decides and enacts what He wants. So, pag sinabi mong Master, siya po yung nasusunod, at siya po dapat ang gagawa kung anong gusto niya. Okay? So, 4 po ng mga bagay na dapat nating malaman patungkol po sa Lordship. Una, Lordship is important in salvation. Mahalaga po ang pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesukristo sa kaligtasan. Salvation starts with acknowledging Christ as Lord. Yung kaligtasan po ay nagsisimula sa pagkikilala sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesukristo. To confess that Jesus is Lord means that we are committing to Him and allowing Him to take charge of all aspects of our lives. So kapag kinonfess natin, ipinahayag natin na si Jesus ang ating Panginoon, ibig sabihin po nito ay kinocommit natin sa Kanya, at hinahayaan natin siya na mag-take charge o mag-take over ng lahat ng aspeto sa buhay po natin. So, kung siya po ay hindi Panginoon ng lahat sa buhay natin, then, hindi talaga siya ang Panginoon sa lahat. If He is not the Lord of everything in us, kung hindi siya ang Panginoon sa lahat ng meron po tayo, then He is not our Lord at all. So, hindi talaga siya ang Panginoon natin. We cannot just accept Him as a Savior only. At Tagalog po, hindi po natin siya matanggap lang bilang tagapagligtas. Ang Biblia po mismo ay nagsasabi that we will be saved if we accept Jesus Christ as Lord. Maliligtas lamang tayo kapag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon ng ating buhay. Sabi po sa Romans 10:9 that if you confess with your mouth Jesus is Lord
and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be safe. Kung ipapahayag daw ng ating mga labi na si Jesus ang Panginoon at magtitiwala tayo sa ating puso na siya po ay muling binuhay mula sa mga patay, tayo po ay maliligtas. So unang-una po dapat magtitiwala ka na siya po ang Panginoon. Pangalawa, Lordship requires obedience. His Lordship requires obedience. Ang kanya pong pagkapanginoon ay nangangailangan o nire-require niya ang pagsunod. Whoever accepts Jesus as Lord, he or she must do all that He commands. So ang lahat daw po na tumanggap kay Jesus bilang Panginoon, siya ay gagawin niya kung ano ang inuutos ng Panginoong Jesus. Kung ano yung lahat ng sinasabi ng Panginoong Jesus, dapat ay susundin niya. Outside confession is not enough. So, ibig sabihin, kung hindi mo kino-confess, hindi mo dinideclare na si Jesus ang Panginoon ng buhay mo, baliwala ang lahat. Hindi po, hindi enough. Hindi sapat. So if we confess or if we profess that He is our Lord, then His Lordship must be seen in our obedient lives. So kung tinatanggap natin, ipinapahayag natin ang kanyang pagkapanginoon, dapat ay nakikita po ito sa buhay po natin. Hayagan po dapat na si Jesus ang Panginoon sa buhay natin. So ang tanong, nakikita ba? Yung sinasabi natin na tinatanggap kita bilang Panginoon ng buhay ko. Yung tanong, nahahalata ba? Sabi ng Lucas 6:46, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Bakit daw ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, pero hindi naman kayo sumusunod sa sinasabi ko? Matthew 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. So hindi lang sapat na tinatawag mo sana Panginoon, hindi lang sapat na kino-confess mo siya sa iyong mga labi na si Jesus ang Panginoon sa buhay mo, pero kung hindi ka naman sumusunod, baliwala ang lahat ng iyon. So kailangan nakikita po sa buhay natin. Kung baga ay talagang halata. Halata nga ba na siya ang atin pong Panginoon? Sinusunod ba natin ang Panginoong Jesus? So yun yung pangalawa. Yung una, Lordship is important in salvation. Mahalaga po sa kaligtasan ang kanya pong pagkapanginoon, at yung kanya pong pagkapanginoon ay nangangailangan ng pagsunod. So kung tinatanggap natin siya bilang Panginoon sa buhay po natin, dapat sinusunod natin siya. Pangatlo, His Lordship begins in the heart. Puso. Ang pagkapanginoon ng ating Panginoong Jesucristo ay magsisimula sa ating mga puso. Submitting to His Lordship does not mean running after religious traditions. Rather, Christ's Lordship starts in our heart. Ano ibig sabihin nun? Yung pagpapasakop mo daw sa kanya pong pagkapanginoon. Hindi po ibig sabihin po nito na after ka lang doon sa mga ginagawa ng isang relihiyon, no? Mga religious traditions. Alam naman natin kung ano ang mga traditions. Yung may ministry ka, no? Every Sunday nasa church ka, that's kind of traditions, di ba? Umaattend ka sa prayer meeting, no? Pero ang lahat ng ito ay dapat magsisimula sa ating mga puso. Hindi lang po na pupunta ka ng church every Sunday, attend ka ng midweek, no? Or ano ba, attend ka ng prayer meeting, pero after nun hindi ka naman sumusunod.
hindi ka naman nagdi-disciple, paliwala yun. Di ba? Kasi ang utos sa atin is to make disciples. So, dapat merong manggagaling sa puso. So, yung kanyang pagkapanginoon ay magsisimula sa ating mga puso. This means our hearts are yielded to Him. So, ang ating mga puso ay talagang nakadikit sa Kanya, talagang naka-attach sa ating Panginoong Jesucristo. If the confession of our mouth is real, then it must be seen in our actions. So, kung totoo daw po ang mga sinasabi ng ating mga labi na siya ay Panginoon ng buhay natin, so dapat ay makikita po ito sa atin pong mga gawi o sa atin pong mga gawa. Our declaration that Jesus is Lord starts from the inside out. So ang pagdideklara natin, pagpapahayag natin na si Jesus ang Panginoon sa buhay po natin ay magsisimula sa panlabas at sa loob. So evident dapat ang pagtanggap natin sa Kanya. Sabi na 1 Peter chapter 3 verse 15a, but in your heart set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. So, but in your heart, sabi din, but in your heart set apart Christ as Lord. So, sa kahit anong mai-encounter natin na mga tanong, ng mga persecutions along the way, dapat nakaset pa rin sa puso natin, una tigil sa lahat, ang Panginoong Jesucristo. So, the Lordship begins in the heart. That's number 3. Yung pang-apat, His Lordship lasts. Ang kanya pong pagkapanginoon ay panghabang buhay. Our relationship with God begins, okay, with the acceptance of His Lordship over us. Ulitin ko po yan. His Lordship, our relationship with God begins with the acceptance of His Lordship over us. So, ang atin pong pakikipagrelasyon sa Diyos ay magsisimula po sa pagtanggap natin na Siya ang Panginoon sa buhay natin. So, we must continue submitting to His will for the rest of our lives. Ibig sabihin, hindi mo lang sa tinanggap ng Panginoon sa buhay mo when it comes sa spiritual aspect ng buhay mo. Hindi mo lang sa tinanggap ng Panginoon, ikaw yung Panginoon pagdating sa spiritual na aspeto ng buhay ko. Pero pagdating sa mga pangarap ko, hindi na ikaw yon. Ako na dapat ang masusunod. No? Panginoon, ikaw ang masusunod pagdating sa ministry, pagdating sa simbahan. Pero Panginoon, pagdating sa pamilya ko, hindi ikaw ang masusunod. Pagdating sa love life ko, sa trabaho ko, hindi ikaw ang masusunod. Hindi po ganun. Nung tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, dinideklara mo na Siya ang masusunod sa lahat ng bahagi at aspeto ng buhay mo. Na magmula ngayon, dinideklara mo na ang Panginoong Jesus ang dapat masunod sa buhay mo. Ang kalooban niya ang masusunod sa buhay mo at hindi ikaw. The moment na tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, nagpapasakop ka na ngayon sa kanyang kalooban. Give up mo ang iyong rights. You don't have rights anymore. What you have right now is a privilege sa Panginoong Jesus. Sinurrender mo na. Nirelinquish mo ang iyong rights sa Kanya. Isinuko mo na ang iyong karapatan sa Panginoon. So, ang masusunod na dapat, siya na. So, dinideklara mo na magmula ngayon, ikaw, Panginoon, ang masusunod sa buhay ko at hindi ako. Acknowledging Him as Lord is not a single and passing experience but a daily commitment. So, hindi lang siya every Sunday, no? Kundi araw-araw, nagko-commit tayo sa Panginoon na siya yung
ating Panginoon. Siya ang dapat masusunod. The more we know Him, the more we submit and humble ourselves before Him. So habang nakikilala natin siya, lumalalim tayo sa ating pananampalataya sa Kanya, mas lalo dapat tayo nagpapasakop at nagpapakumbaba sa Kanya. Ilutin ko, hindi dapat ikaw ang masusunod, kundi siya. His Lordship lasts. Sabi sa Colossians chapter 2, verses 6 to 7, So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live in Him. So dahil tinanggap niyo daw si Kristo bilang Panginoon, so patuloy kayong mabuhay sa Kanya, para sa Kanya at sa Kanya. Rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Grabe ang lalim nun ang sinabi ni Apostle Paul. No? So lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesucristo ay dapat magpatuloy na mabuhay, na pumapailalim, na sumusunod, na naglilingkod, na nananampalataya, at dapat umugat doon at lumalim sa Panginoong Jesucristo. Maging matibay sa kanyang pananampalataya. Katulad po ng tinuturo ko sa inyo. At overflowing at patuloy na mag-overflow ang inyong pagpapasalamat sa Kanya. Patuloy na umapaw ang inyong pagpapasalamat sa Panginoong Jesucristo. And lastly, number 5. 5 po ito pala, hindi 4, no? Pang-5, His Lordship encompasses all aspects of our lives. Ang Kanya pong pagkapanginoon ay ibig sabihin lahat po ng aspeto ng buhay po natin. Siya po ay Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Jesus Christ should be Lord in our hindi lang po siya sa spiritual na aspeto ng buhay natin, kundi sa lahat. Siya po dapat ay Panginoon sa atin pong relasyon. Type nyo nga po dyan sa comment section natin yung relationship. Our respect of Him must be greater than any important person in our lives. Sa madaling salita, mas higit dapat nating nire-respeto at binibigyan ng halaga ang Panginoong Jesucristo kaysa kanino man. We must obey Him above others. Siya dapat ang susundin natin, hindi yung ibang tao. Jesus said that if we have to compare our love for Him and our love to our family, the latter is so reduced to the point of hatred. So, kapag atin pong kinumpara ang atin pong pag-ibig sa Panginoon at yung pag-ibig natin sa ating pamilya, so the latter, yung dulo po nito, ibig sabihin yung outcome po nito, to the point daw po ng pagkapuot. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Madaling salita, kung hindi mo kaya na mas bigyan ng priority ang Panginoong Jesus kaysa doon sa ibang mga minamahal mo, hindi ka maging disipulo ni Kristo. Kasi dapat siya ang una sa iyong priority. Ang Diyos, ang Panginoon, ang priority sa buhay po natin. So dapat, pagdating sa relationship, ang nasusunod ang Panginoon. Pangalawa, siya dapat ay Panginoon din sa sarili natin. Sa sarili natin. We must love God above ourselves. It is not we who are in charge, but He. Siya dapat. Siya yung in charge sa buhay natin, hindi tayo. We must not anymore make decisions against His will. So yung bawat decision natin, we see to it na dapat nagpapasakop yan sa Kanya. Dapat ayon yan sa Kanyang kalooban. Our decision then is to walk
in His plans for us. So yung mga desisyon natin ay dapat na umayon, lumakad tayo ayon sa Kanya po mga plano sa buhay po natin. Sabi po sa Lucas chapter 14 verses 26 to 27, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. And anyone who does not carry his cross and follow me cannot be my disciple. Maliwanag naman po yun, di po ba? Hindi daw tayo maging disipulo ni Kristo. Ang lahat na hindi niya kaya yung na ipalit, no, ang mga mahal niya sa buhay kaysa sa Panginoon. Yung mas binibigyan niya ng priority yung iba kaysa sa Panginoon. Hindi daw tayo maging disipulo niya. At ang hindi daw po willing na pasanin ang kanyang cross, ibig sabihin hindi willing na mamatay sa sarili niyang kagustuhan at sumunod sa Panginoong Hesus, ay hindi po magiging disipulo ni Kristo. May mga kanya-kanya tayong pangarap, di ba? Pero yung tanong, yun ba ang pangarap ng Panginoong Hesus sa buhay mo? Baka hindi. At pinipilit mo pa rin. So hindi tayo maging disipulo ni Kristo. So yung sarili dapat natin ay kasama o bahagi po doon yung pagkapanginoon ng Panginoon sa buhay natin. And lastly, number 3, na dapat paghaharian o pagiging isang Panginoon ng Diyos sa buhay po natin, sa aspeto ng buhay natin, is yung money. We must love God above the material things in this world. Hindi lang po yung pera, no, kundi anuman ng mga bagay sa mundo pong ito. There are so many Christians who fell because of love of money. Marami po mga Kristiyano ang bumagsak dahil po sa pera. So they departed from the faith and experienced much sorrow. Sabi po sa Timothy chapter 6 verse 10, dahil po sa pera, marami po ang napalayo sa Panginoon. Dahil po sa kayamanan, dahil po sa hangad na yumaman, marami po ang mga tao na lumayo sa Panginoon. Sabi sa Luke chapter 14 verse 33, in the same way, if any of you who does not give up everything, he cannot be my disciple. Antindi po nun. Ang sino naman daw na hindi niya kayang i-give up ang lahat sa kanyang sarili, ay hindi magiging disipulo ni Kristo. A true believer denies the self so that Christ becomes the Lord of his or her life. Ang isa daw pong totoong mananampalataya ay kaya niya, no, na i-deny ang kanyang sarili, yung kanyang kagustuhan, alang-alang kay Kristo na nasa buhay niya. Apostle Paul lived this truth. Maging si Apostle Pablo, ito po yung kanyang isinasa buhay. Sabi niya, I have been crucified with Christ and I no longer live but Christ lives in me. Grabe, no? Ipinako daw siya kasama ni Kristo. At ang nabubuhay sa kanya ngayon ay si Kristo at hindi siya. Hindi na siya ang nabubuhay sa sarili niya, kundi si Kristo na. Nawa, yun din ang atin pong hangarin, mga kapatid, sa buhay po natin. No? Dapat si Kristo ang Panginoon sa buhay po natin. Pag sinabing Panginoon siya, dapat ang nasusunod, hindi tayo. Mga katotohanan, 5 katotohanan patungkol sa Lordship o pagkapanginoon. Lordship is important in salvation. Mahalaga po ito sa kaligtasan. Hindi po pwedeng tanggapin mo lang siya bilang tagapagligtas, pero hindi bilang Panginoon. Kulang yun. That's not enough at hindi po yan ang sinasabi ng Bible. Pangalawa, His Lordship requires obedience. So kung totoong siya po ang Panginoon sa buhay po natin, dapat sinusunod po natin siya. At pangatlo, His Lordship begins in the heart. Dapat nasa puso po natin na siya po ang Panginoon. Dapat halata sa buhay po natin. Pang-apat, His Lordship lasts. So panghabang buhay dapat to. Hindi lang pang Sunday yung kanyang pagkapanginoon sa buhay po natin. No? And panglima, His Lordship encompasses all aspects of our lives. So lahat po ng aspeto ng buhay po natin, siya dapat ang Panginoon. Kasama yung relationship, kasama po yung sarili po natin,
at maging yung mga finances o iba pang mga bagay sa buhay po natin. So yun lamang po, nawa ay natuto po tayo patungkol po sa Lordship o pagkapanginoon. Pag sinabi mong Panginoon, dapat siya po nasusunod, hindi ikaw. Panginoon, marami pong salamat dahil isa itong paalala mo naman sa amin sa gabi pong ito na ikaw ang Panginoon sa buhay namin. Ikaw ang aming master at ikaw dapat ang nasusunod, hindi kami. Panginoon, patuloy mo kaming turuan na maging humble sa iyong harapan sa bawat aspeto ng buhay po namin. Tulungan mo kami na sa araw-araw ay magpapasakop kami, Panginoon, sa iyo. Hindi ang sarili naming kagustuhan na masusunod, kundi ang kagustuhan o kalooban mo, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Patuloy mo, Panginoon, pagpalain ang bawat mga anak mo na naririto, na nanonood, nakikinig sa live na ito, dakilang Diyos. Pagpalain mo kanilang buhay, lahat ng mga may sakit ang iyong pagalingin, Panginoon, in the name of Jesus. At lahat ng mga kinakapos ay ipoprovide mo kanilang mga pangangailangan, aming Panginoon. Thank you so much, God. We give you praise, glory, and honor. In Jesus' name, Amen. Amen. Meron na po tayong announcement. Tayo na po ay mananalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa iyong salita namin na pakinggan. Nagsalita ka na, Panginoon, at amin po itong isabuhay. Tulungan mo kami na lahat ng ito ay lakaran namin sa araw-araw, dakilang Diyos. Kapatid, sa ating pagtatapos, patuloy mong taglayin ang pagpapala ng Diyos Ama, pagliligtas ng Diyos Anak, at ang patuloy na pag-aaliw ng Banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po, isang maganda at mapagpalang gabi sa inyong lahat. Mabuhay po kayo, pagpalain po kayo ng Panginoon.